Hirv El Agua sa Oaxaca sa Mexico ay isang natatanging likas na lugar na kilala sa mga petripikadong talon na nabuo mula sa mga mineral-rich na bukal na nagdedeposito ng calcium carbonate sa loob ng libu-libong taon, kaya nabuo ang mga bato na mukhang talon na nagkakatakbuhan. Ang pangalang Hirv El Agua, na nangangahulugang kumukulo ang tubig, ay hindi tumutukoy sa kumukulong tubig kundi sa nagbubulong anyo ng mga bukal, habang ang carbonated na tubig ay sumisirit mula sa ilalim ng lupa sa temperatura ng mga 22 hanggang 26 degrees Celsius. Isang hindi gaanong kilalang kwento tungkol sa Hirv El Agua ay ang sinaunang kahalagahan nito at ang pang-arkeolohiyang pamana na nakapalibot dito. Mahigit sa 2,500 taon na ang nakalilipas, ang mga taong Zapotec ay nagdisenyo ng malawak at natatanging sistema ng irigasyon gamit ang mga mineral na bukal. Nagtayo sila ng mga kanal na may lining at mga terrace na kinatay sa mga gilid ng bundok, isa sa mga kakaibang sistema sa Mesoamerica, na nagpayagan sa kanila na magtanim ng mga pananim sa isang lugar na karamihang tuyot at mabato. Ang mga kanal na ito ay petripikado na rin kasabay ng mga talon. Sa mas kamakailang kasaysayan, ang Hirv El Agua ay naging sentro ng mga pakikibaka ng mga lokal na komuniting katutubo, lalo na ng mga Zapotec ng San Lorenzo Albarradas kung saan matatagpuan ang lugar. Ipinaglaban ng mga may-ari ng lupa ang mga praktis ng napapanatiling turismo, at ang kita mula sa mga pambayad sa pasukan ay direktang mapunta sa lokal na komunidad, na dumaranas ng matinding kahirapan sa kabila ng pagiging tanyag ng SAIE. Pansamantalang isinara ang lugar bago muling binuksan sa mga kasunduan na nakatuon sa konserbasyon at kapakinabangan ng komunidad. Bukod sa pagiging isang geological na kababalaghan, ang Hirv El Agua ay isang kultural at ekolohikal na kayamanan. Matatagpuan ito sa mataas na bahagi ng Sierra Mix na bundok na may mga malawak na tanawin ng mabatong lupain ng Oaxaca. Ang mga bisita ay madalas naliligo sa mga likas at artipisyal na mineral na mga pool na kulay turkesa malapit sa mga bangin, na nagdadagdag ng isang recreational na aspeto sa likas at makasaysayang kahalagahan ng lugar. Ang lugar ay naging sentro ng buhay ng mga Zapotec sa loob ng mahigit 2,500 taon. Hindi lamang ginagamit para sa mga mineral-rich na tubig nito, kundi pati na rin bilang isang sagradong lugar na konektado sa kanilang mga gawaing pang-agrikultura at paniniwala sa espiritu. Ang mga sinaunang Zapotec ay nagdisenyo ng isang sopistikadong sistema ng irigasyon mula sa mga bukal, na mahalaga para sa pagpapanatili ng mga pananim sa mahirap na tuyong kapaligiran. Ang sistemang ito ay nagpapakita ng kanilang malalim na pag-unawa at paggalang sa kalikasan, na sumasagisag sa isang pinag-isang harmonya ng teknolohiya, kalikasan, at kultura. Ang mga mineral na pool ng Hirv El Agua ay pinaniniwala ang may kakayahang magpagaling at ginamit para sa mga ritual na layunin ng mga Zapotec. Kaya't ito ay isang lugar ng paggalang na higit pa sa likas na kababalaghan nito. Ang espiritual na dimensyon na ito ay patuloy na mahalaga, dahil ang mga lokal na komunidad ng Zapotec ay patuloy na itinuturing na may kultural na kabuluhan ang lugar at pinananatili ang pangangalaga rito. Ang lupa at mga daan sa paligid ng Hirv El Agua ay pagmamay-ari ng komunidad ng mga Zapotec, na ipinapatupad ang mga regulasyon sa turismo, kabilang ang sapilitang pagkuha ng lokal na gabay upang igalang ang soberanya ng mga katutubo at protektahan ang kanilang mga ninunong lupain. Ito ay sumasalamin sa pagpapahalaga ng mga Zapotec sa autonomiya ng komunidad, na nakaugat sa kanilang makasaysayan at modernong mga sistema ng sariling pamamahala at kaugalian na batas. Ang tradisyon ng mga Zapotec na tinatawag na Tekyo ay isinasagawa dito at sa mga kalapit na komunidad. Ang Tekyo ay kinapapalooban ng sama-samang paggawa at pagtutulungan upang suportahan ang infrastruktura at mga pangangailangang panlipunan sa loob ng katutubong populasyon, na nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga Zapotec sa kolektibong responsibilidad at panlipunang pagkakaisa. Ang mga kalapit na komunidad tulad ng Teotiton del Valle, na malalim ang koneksyon sa pamana ng mga Zapotec, ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang mga kwentong kultura sa pamamagitan ng mga tradisyonal na gawaing pangsining tulad ng paghahabi. Ang kanilang mga tela ay mayaman sa mga simbolo na kumakatawan sa pananaw ng mga Zapotec sa mundo, mga siklo ng buhay, mga puwersa ng kalikasan, at mga halamang katutubo sa rehiyon. Ang mga simbolong ito ay nagsisilbing biswal na paglalahad ng kwento na nagpapanatili at nagmamana ng pagkakakilanlan at kosmolohiya ng mga Zapotec. Ang kakaibang aspeto ng arkitektura ng Hirv El Agua ay nakasalalay lalo na sa sinaunang sistema ng irigasyon at terracing ng mga Zapotec, na kakaiba at malawak.
Mahigit 2,500 taon na ang nakalilipas, dinisenyo ng mga Zapotec ang isang sopistikadong network ng mga kanal na may lining at mga terrace sa pagsasaka na kinatay sa gilid ng mga bundok malapit sa mga mineral na bukal. Ang mga kanal na ito ay nagdala ng mineral-rich na tubig mula sa bukal sa mga matatarik at tuyong dalisdis upang mapanatili ang pagtatanim ng mga pananim sa isang kapaligirang mahirap. Isang kahangahangang gawain sa hydraulic engineering para sa pre-Hispanic na Mesoamerica, mga kanal na may lining, hindi tulad ng karaniwang bukas na lupaing mga kanal na karaniwan sa iba pang bahagi ng sinaunang Mexico. Ang mga kanal na ito ay kakaiba dahil may lining marahil sa tulong ng natural na deposito ng mineral at pagpapahusay ng tao, na ginagawa silang isa sa mga kakaunting halimbawa ng kanal na may lining sa buong Mesoamerica. Ang lining ay tumulong upang maiwasan ang pagtagas at pagguho ng lupa, na nagpapahintulot sa mahusay na pamamahala ng tubig. Terrace na mga dalisdis ng bundok, tinapyas ng mga Zapotec ang mga terrace sa mga gilid ng bundok gamit ang mga pader na gawa sa bato upang lumikha ng mga patag na lupang maaaring taniman kung saan maipapamahagi at mapapanatili ang tubig. Ang mga terrace na ito ay nagdagdag ng lupang maaaring araruin at nagpapatatag ng mga dalisdis, bukod sa mga likas na mineral pool na ginagamit sa paliligo. Nagtayo rin ang mga Zapotec ng mga basin at imbakan ng tubig upang maitabi ang tubig para sa irigasyon at posibleng para sa mga ritual na gamit. Ang ilan dito ay naging petripikado sa paglipas ng panahon dahil sa deposito ng mineral na pinaghalo ang arkitektura at geolohikal na pormasyon. Madalas na binubuo ang mga pader at estruktura ng kanal sa pamamagitan ng maingat na pagsasaayos ng mga bato, na kalaunan ay pinatibay at kinementohan ng mineral-rich na tubig. Kaya nanatiling buo at malinaw hanggang ngayon ang mga estrukturang pang-irigasyon, sama-sama. Ang kompleks na arkitekturang ito ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa ng mga Zapotec sa kanilang matinding kapaligiran at ang kanilang makabagong paraan ng pag-angkop dito. Hindi lamang sinuportahan ng sistemang ito ang agrikultura, kundi malamang ay may kultural at ritual na kahalagahan din, kaya't ang Hierve el Agua ay isang buhay na tanawin na pinagsasama ang likas na kababalaghan at sinaunang inhenyerya. Ang sistema ng irigasyon at terracing ay namumukod tangi bilang isang arkeolohikal at arkitekturang kamangha-mangha sa loob ng Mexico, na umaakit sa mga turista at mga mananaliksik na interesado sa ugnayan ng mga natural na proseso at likhang isip ng mga katutubo. Bukod pa sa mga kahangahangang petripikadong talon nito, dinisenyo ng mga Zapotec ang isang malawak na network ng mga kanal na may lining na kinatay sa mga gilid ng bundok sa paligid ng mga mineral na bukal. Ang mga kanal na ito ay mahusay na nagdala ng mineral-rich na tubig mula sa bukal patungo sa mga terraced na bukirin na nagpapahintulot ng napapanatiling agrikultura sa tuyong at matarik na lupain. Ang lining ng kanal na malamang ay bunga ng kombinasyon ng natural na deposito ng mineral at pagpapahusay ng tao, ay pumipigil sa pagtagas ng tubig at pagguho, isang hindi pangkaraniwang katangian sa mga sinaunang sistema ng irigasyon sa Mexico. Ang terracing ng mga dalisdis ay kinabibilangan ng pagtatayo ng mga pader na gawa sa bato upang lumikha ng patag na lupaing pang-agrikultura na nagpapatatag ng mga matatarik na dalisdis at nagpapalaki ng lupang maaaring taniman. Mahigpit na naka-integrate ang mga terrace sa mga kanal upang epektibong maipamahagi at mapanatili ang tubig na mahalaga para sa pagtatanim ng mga pananim, bukod sa mga natural na mineral na pool. Nagtayo rin ang mga Zapotec ng mga artipisyal na pool at basin upang mag-imbak ng tubig para sa irigasyon at posibleng para sa mga ritual o pangkomunidad na paliligo. Sa paglipas ng panahon, ang deposito ng mineral ay nagpetripika sa maraming estruktura ng kanal at pool, na nag-iwan ng malinaw na pagpapakita ng hydraulic na arkitektura hanggang ngayon. Ang mga teknik sa pagtatayo gamit ang bato, tulad ng maingat na pagkakaayos ng mga pader na kalaunan ay kinimentohan ng dumadaloy na mineral-rich na tubig, ay nagpapakita ng sopistikadong pagsasanib ng natural na proseso ng geology at malikhaing arkitektura ng tao. Ang Hierve el Agua sa Mexico ay espesyal dahil tampok dito ang mga kakaibang petripikadong talon na pormasyon ng bato na kahawig ng bumabagsak na mga talon, ngunit tunay na nabuo mula sa pagdeposito ng calcium carbonate ng mga mineral-rich na bukal sa loob ng libu-libong taon. Ang likas na prosesong ito ng deposito ng mineral ay nagreresulta sa mga kahangahangang puting terrace na tila mga frozen na talon, isang bihirang geolohikal na likha sa buong mundo. Dagdag pa rito, kabilang sa lugar ang mga natural at artipisyal na mineral pool na may kulay turkesa na tubig kung saan maaaring maligo ang mga bisita.
Ang mga pool na ito ay may mataas na nilalaman ng mineral na pinaniniwalaang may mga katangiang pampagaling, kaya nagdadagdag ng aliw at terapiyang benepisyo. Ang pangalan na Hierve el Agua, na nangangahulugang kumukulo ang tubig, ay tumutukoy sa pagbuga at pagputok ng mga bukal na sanhi ng mga gas mula sa ilalim ng lupa. Hindi dahil sa aktwal na kumukulong tubig ang mga bukal ay malamig, nasa 22 hanggang 26 degrees Celsius ang temperatura. Ang mga bukal sa Hierve el Agua ay tila kumukulo, hindi dahil sa init kundi dahil sa pagbulwak o pagputok na dulot ng carbon dioxide at mga agos ng tubig sa ilalim ng lupa na nagtutulak sa tubig na sumirit at bumula sa ibabaw. Na lumilikha ng ilusyon ng kumukulong tubig, ang penomenang ito, kasama ang nilalaman ng mineral lalo na ang calcium carbonate, ay siyang dahilan ng mga kilalang petripikadong pormasyon ng talon sa lugar, habang ang mga mineral ay nagdideposito at nagpapatigas sa paglipas ng panahon. Kaya, ang pangalan na Hierve el Agua, na nangangahulugang kumukulo ang tubig, ay tumutukoy talaga sa hitsurang umaalimpuyo ng tubig sa halip na sa init-nit.